Breaking news! Dalawang barko ng People Liberation Army ang sumusubaybay umano sa dalawang barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinarangalan ang mga sundalong nasugatan na nakipagbakbakan sa Mauti Group sa Marawi. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na! Umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Dalawang barko umano ng Chinese Navy ang namadaan habang nagsasagawa ng magkasanid na pagpapatrolya ang Pilipinas at ang US sa West Philippine Sea. Sinabi umano ito ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Isang press briefing sa Camp Aguinaldo nito lamang Martes. Dalawang barko ng People Liberation Army Navy ang nakita sa paligid na pinakabagong Philippine US Martin Drills. Ayon pa nga umano rito, ang mga sasakyan pandagat ng People Liberation Army Navy na mga 7 hanggang 9 kilometro, 4 hanggang 5 nautical miles ang layo mula sa barko ng Pilipinas at US ay naroon lang at walang ginagawa. Ngunit walang Chinese Maritime Militia o Coast Guard vessel na lumilitaw umano. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Tuwing na lamang may ginagawang aktibidad ang Pilipinas at US sa West Philippine Sea, palagi na lang ito nabubuntot at nagbabantay sa mga barko ng Pilipinas at US. Samantala, hindi naman ito pumapasok sa teritoryo ng China. Nasa loob lang naman ng eksklusibong economic zone ang pagpapatrolya ng Pilipinas at US. Ang pagpapatrolya ng US at Pilipinas ay layunin nito, bukas na Indo-Pacific at pangalagaan at ligtas ang mga naglalagig na barko, lalo na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. Ang mga barko kasi ng China ay patuloy pa rin sa pangaharas sa mga barko na dumadaan sa South China Sea, lalo na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon noong October 20, 2023, muling binangga ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y isang halimbawa umano na pangharas at pangbubuli ng ginagawa umano ng China. Nagpayag rin ang Philippine Coast Guard. Nagpagpapadala umano sila ng dalawang barko sa lugar kung saan nakukumpulan ang mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Iroquois Reef, sa Binasol, sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines ay magpapatrolya upang maalis ang mga barko ng China sa nasabing mga lugar. Nito lamang January 4, 2024, naging kasabay ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ang paglalayag ng dalawang barko ng China. Ito ay patunay na patuloy ang pagbabantay sa pagpapatrolya sa nasabing lugar. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay patuloy na ilalantad ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mga paglabag nito sa mga batas sa karagatan. Ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pagpapatrolyo upang ipakita ang pang-aabuso ng China sa nasabing lugar. Ipinakita ang mga aksyon ng gobyerno sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay naglalaman umano ng mga detalye tungkol sa pangyayari at hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang mapangalagaan ang ating teritoryo. Dayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Joint Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay umarangkada na. Ito ay isang pagsasama ng mga puwersa upang magpatrolya sa nasabing lugar. Ayon pa nga umano dito, ang pagpapatrolya ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay may iba't ibang layunin umano ito. Una ay ang isang paraan upang ipakita ang pagtatanggol sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay ginagawa upang mapanatili ang integridad ng teritoryo at protektahan ang mga karapatan ng bansa sa nasabing lugar. At pangalawa ay naglalayong mapanatiling mapayapa at maayos na sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na mapanatiling malinis ang karagatan at maiwasan ang anumang tensyon sa pag-aagawan sa teritoryo. Ang pangatlo, ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapakita umano ng solidaridad at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay isang pagsama-sama ng mga puwersa upang mapangalagaan ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. At ang pang-apat naman, ito ay isang paraan upang bantayan ang kilos at aktibidad ng ibang mga bansa sa West Philippine Sea.
Ito ay nagbibigay umano ng impormasyon at pagsubaybay sa mga kilos ng ibang mga bansa na maaaring makaimpluwensya sa seguridad at interes ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyon. At ayon naman umano sa hipi ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. na ang joint drills na nagpapakita umano na walang hanggang partnership sa pagitan ng militar ng Pilipinas at US. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? At makukomento mo. At sa iba pang mga balita, na umano inabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes ang espesyal tulong pinansal sa 12 sundalo na nagtamo ng pinsala noong nakaraang buwan habang nakikipaglaban sa militanteng Mauti Group na sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Ang 12 sundalo ay kasalukuyan nakakumpine sa Army General Hospital sa Taguig. At ayon pa nga umano sa naging payag ng tagapagsalita ng Army, sa isang payag ay nagsabi umano ang 4 na tropa mula sa 3rd Scout Rainier Battalion ay nagtamo ng mga pinsala sa serye ng mga bakbakan laban sa mga miyembro ng Mauti noong Enero 25 hanggang 26 sa Barangay Tapurong, Piagapo, Lanao del Sur. Sa mga operasyon nito, na-neutralize ng tropa ng Army ang siyam na miyembro ng Mauti kabilang ang mga suspek pambobomba sa Marawi University. Kinilala umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katapangan at walang patid na dedikasyon ng mga tropa para protektahan ang mga mamayang Pilipino at ipagtanggol ang bansa laban sa mga elementong nagbabanta sa seguridad. Tiniyak din niya sa kanilang patuloy na pagsisikap sa gobyerno na ipatupad ang mga programa na magbibigay tulong sa labanan ang mga kaswalti at itaguyod ang kapakanan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, ang kanilang mga pamilya. Nabi din umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumikilos ang Office of the President sa kahilingan ng EGH at ng Camp Evangelista Station Hospital ng 4th Infantry Division ng Army sa Cagayan de Oro City para sa karagdagang kagamitan. Kasama umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdamillo, kasama ang AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ayon pa nga umano rito, nagpayag rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagkondina sa malagim na pagbobomba sa Mindanao University at sa komunidad ng Marawi. Kasabay nito, tiniyak niya na ang kontrolado na ang sitwasyon habang tinutulungan umano ang mga biktima ng terorismo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin ngayong araw na ito. At kung bago ka pa lang kay Tropang Ilonggo, ay huwag mo namang kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito. Maraming salamat po.